Hi, good day everyone. My name is Melody Carabido and for today I will discuss about strategic planning. So HRM is not only crucial to an organization's success, but it should be part of the overall company strategic plan because so many businesses today depend on the people to earn profits. So strategic planning plays an important role in how productive the organization is. So ibig sabihin nito, ang HRM ay hindi lamang daw mahalaga sa isang tagumpay ng isang organisasyon. Bakit? Ngunit dapat itong maging bahagi ng pangkalahatang estratehikong plano ng kumpanya dahil napakaraming negosyo ngayon ang umaasa sa mga tao para kumita. Ang estratehikong pagpaplano ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kung gaano produktibo ang isang organisasyon. So number 1, staffing. So staffing includes the development of a strategic plan to determine how many people you might need to hire. Ibig sabihin lang nito, kasama sa staffing ang pagbuo ng isang estratehikong plano upang matukoy kung ilang tao ang maaaring kailangan mong kunin. So, number 2 is basic workplace policies. Ibig sabihin ito yung pagbuo ng mga patakaran upang makatulong na maabot ang mga layunin ng estratehikong plano ay ang trabaho ng HRM. So, compensation and benefits. Ibig sabihin, ito yung bilang karagdagan sa mga sweldo, ang mga 401k na plano, mga benepisyong pangkalusugan at ibang mga perks ay karaniwang responsibilidad ng isang HR manager. So retention, ibig sabihin is ang pagtatasa ng mga empleyado at mga pang-stress sa kung paano mapanatili ang pinakamahusay ng mga empleyado ay isang gawain na pinangangasiwaan ng mga tagapamahala ng HR. Ngunit ang ibang mga tagapamahala sa organisasyon ay magbibigay din ng input. So training and development, it is ang pagtulong sa mga bagong empleyado na bumuo ng mga kasanayang kailangan para sa kanilang mga trabaho at pagtulong sa mga kasalukuyang empleyado na palaguin ang kanilang mga kasanayan. Ito ay gawain din kung saan ang departamento ng isang HRM ay responsable para dito. So regulatory issues and worker safety. Ibig sabihin nito is ito yung kailangan natin pagpapanatilihing napapanahon sa mga bagong regulasyon na may kaugnayan sa trabaho, pangangalagang pangkalusugan, at ibang mga issue ay karaniwang isang responsibilidad na nasa departamento ng HRM. So, HRM versus personal management. So, ibig sabihin, human resource strategy is an elaborate and systematic plan of action developed by a human resource department. This definition tells us that an HR strategy includes detailed pathway to implement HRM strategy plans and HR plans. Think of the HRM strategic plan as the major objectives the organization wants to achieve, and the HR plans as the specific activities carried out to achieve the strategic plan. In other words, the strategic plan may include long-term goals, while the HR plan may include short-term objectives that are tied to the overall strategic plan. So, ibig sabihin, ang diskarte sa mga pagkukunan ng tao ay isang detalyado at sa sistematikong plano ng aksyon na binuo ng isang departamento ng pagkukunan ng tao. So, sinasabi, ang kalugang ito na ang isang diskarte sa HRM may kasamang mga detalyadong landas upang patupad ang mga estratehikong plano ng HRM at mga plano ng HR. So, isipin natin ang estratehikong plano ng HR bilang mga pangunahing layunin na gustong makamit ng organisasyon at ang plano ng HR bilang mga partikular na aktibidad na isinasagawa upang makamit ang estratehikong plano. So, sa madaling salita, ang estratehikong plano ay maaaring magsama ng mga pangmatagalang layunin habang ang plano ng HR ay maaaring magsama ng mga panandaliang layunin na nakatali sa pangkalahatang estratehikong plano. So, strategic partner. So, ito ibig sabihin nito ay yung pakipagtulungan sa buong organisasyon upang matayak ang pagkakahanay ng pagpapaandar ng HR sa mga pangangailangan ng organisasyon. Change agent, ibig sabihin kung ang kakayahang umasa at tumugon sa mga pagbabago sa loob ng HR function, ngunit bilang isang kumpanya, bilang isang buo. Administrative expert and functional expert, ibig sabihin ito yung ang kakayahang maunawaan at ipatupad ang mga patakarang pamamahala at proseso sa naugnay sa estratehikong plano ng HR. So, for human capital developer, ibig sabihin, nangangahulugan na upang bumuo ng talento na inaasang kakailanganin sa hinaharap. Employee advocate, ibig sabihin ito is gumagana para sa mga empleyado na kasalukuyan sa loob ng organisasyon. This is HR as a strategic component of the business. 1. Make it
applicable. Ang ibig sabihin lang nito, kadalasan ng mga tao ay gumugol ng napakalaking oras sa pagbuo ng mga plano, ngunit ang mga plano ay nasa isang file sa isang lugar at hindi kailanman actual na ginagamit. So, be strategic partner. Ibig sabihin, ang pagkakahanay-hanay ng mga halaga ng corporation sa estratehikong planong HRM ay dapat na isang pangunahing layunin ng plano. So, involve people. Ibig sabihin, ang isang HRM strategic plan ay hindi maaaring isulat ng mag-isa. Ang plano ay dapat nakasama ang lahat ng organisasyon. Or understand how technology can be used. Ibig sabihin, ang mga organisasyon ay kadalasang walang pera o hilig na magsaliksik ng software at maghanap ng mga opsyon na angkop sa budget para sa pagpapatupad. The steps of strategic plan creation. So, HRM strategic plan must have several elements to be successful. There should be a distinction made here. The HRM strategic plan is different from the HR plan. Think of the HRM strategic plan as the major objectives the organization wants to achieve, while the HR plan consists of the detailed plans to ensure the strategic plan is achieved. Oftentimes, the strategic plan is viewed as just another report that must be written. Rather than jumping in a writing without much thought, it is best to give the plan careful consideration. So, ibig sabihin, ang HRM ay iba sa strategic plan sa HR plan. Isipin ang strategikong plano ng HRM bilang mga pangunahing na gustong makamit ng organisasyon, habang ang plano ng HR ay binubuo ng mga detalyadong plano upang matiyak ng kakamit ang strategikong plano. Kadalasan daw, ang strategikong plano ay tinitingnan bilang isa pang ulat na dapat isulat, sa halip na tumalon at isulat ito ng walang labis na pag-iisip. Pinakamahusay na bigyan ng maingat at pagsasarang ang plano. So, conduct a strategic analysis. 1. Understanding of the company mission and values. Ibig sabihin tayo, kailangan unawain yung pag-unawa sa mission at halaga ng kumpanya. 2. Understanding of the HRM department mission and values. Ito naman yung pag-unawa sa mission at saka departamento ng HRM. 3. Understanding of the challenges facing the department. Ayun, kailangan mong unawain yung hamon na kinakaharap ng departamento. So, 2. Identify strategic HR issues. Ibig sabihin, the HRM professional will analyze the challenges addressed in the first step. So, for example, the department may see that it is not strategically aligned with the company's mission and values up to make changes to its department missions and values as a result of this information. 3. Prioritize issues and action. So, based on the data gathered in the last step, the HRM should prioritize the goals and then put action together to deal with this challenge. So, ibig sabihin lang sis, batay ito sa data na nakalap sa huling hakbang, dapat unahin ng tagapamahala ng HRM ang mga layon at pagkatapos ay pagsamasamahin ang plano at action upang harapin ang mga hamong ito. So, draw up an HRM plan. Ibig sabihin, kapag nakapagpulong ang tagapamahala ng HRM sa mga executive at pamamahala at napagkasundo ng mga prioridad, ang mga plano ay handang paunlarin. So, writing the HRM plan, ibig sabihin, ang pagsulat ng isang HRM strategic plan ay dapat na nakabatay sa mga strategic plan ng organisasyon at ng departamento. So, hindi naman kasi pwedeng nakabatay ito sa iba, diba? So, there are 6 parts of the HRM plan, include the following. 1. Determine human resource needs. So, this example is what growth or decline is expected in the organization. Yung mga isaalang-alang may mga tanong. How will this impact your workforce? What is the economic situation? So, 2. Determine recruiting strategy. So, ito yung kapag mayroon ka ng plano, kailangan magsulat ng isang diskarte na tumutugon sa kung paano ka magre-recruit ng mga tamang tao sa tamang oras. So, select employees, ibig sabihin lang ito is the selection process consists of the interviewing and hiring processes. So, develop training based on the strategic plan. What training needs are arising? Yan. Isa lang alam yung mga tanong, is there a new software that everyone must learn? Are there problem in handling conflict? Whatever the training topics are, the HR manager should address plans to offer training in the HRM plan. So, ayan. Determine compensation. Yun. Sa puntong ito, the HRM plan, the manager must determine pay scales and other compensation such as healthcare, bonuses, and other perks. So, appraise performance sets up a standard need to be developed so you know how to rate the performance of your employees and continue with their development. So, determine human resource needs. Example is, were enough people hired?
Did you have to scramble to hire people at the last minute? What are the skills your current employees possess? So, isa lang alam mo yung mga tanong na yon. To recruit, ito yung ang pag-alam kung gaano karaming mga taong kukunin mo, kung ano mga kasayahan ang dapat nilang taglayin at pagkuha sa kanila kapag ang tamang oras ay mga pangunahing hamon sa larangan ng pagre-recruit. Select, time to review resumes, time to interview candidates, interview expense per candidates. Yun, isa lang alang mo yung mga ganong posibilidad. So, for determine compensation, what you decide to pay people is much more difficult than it seems. So, ibig sabihin, ang pagpapasya mong bayaran sa mga tao ay mas mahirap kaysa sa tila. Dapat na bumuo ng mga sistema ng pagbabayad na nag-uudyok sa mga empleyado at nagtataglay ng pagiging patas sa lahat ng trabaho sa organisasyon. So, develop training. So, kinakailangan yun sa isang trabaho. Kailangan gumawa ka ng isang training para sa iyong mga trabahador. Company culture. 2 skills needed for the job. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka sa isang retail na tindahan, kailangan malaman ng iyong mga empleyado kung paano gamitin ang restro. Kung may roon ka mga kawani sa pagbebenta, kailangan nilang magkaroon ng kaalam sa produkto upang magawa ang patrabaho. O kung ang iyong kumpanya ay gumagamit ng particular software, kailangan na po sa lugar na ito. So, human relation skills. These are non-job specific skills your employees need not only to do their jobs but also to make them all-around successful employees. Skills needed include communication skills and interviewing potential employees. Ibig sabihin, ang mga ito ay mga kasanayang hindi particular sa trabaho na kailangan ng iyong mga empleyado hindi lamang para gawin ang kanilang mga trabaho kundi para maging matagumpay din silang mga empleyado. So, kasama yun sa mga kasanayang kailangan ang mga kasanayan sa komunikasyon at pakikipanayam sa mga potensyal na empleyado. So, 6. Perform a performance appraisal. Example is employee appraisal, performance review, 360 review, or career development review. So, that's our for today. I hope you learned something. Thank you for listening.